Para sa ating talakaya ngayon, mayroon tayong isang kwento. Isang kwento tungkol sa oras, pamilya at isang huling mensahe. Napakabigat ng mga linyang yan, no? At yan mismo ang pinakapuso ng kwentong susundan natin. Isang paalala na ang oras, minsan, hindi natin kampi. So sa unang bahagi, kilalanin muna natin yung bida ng kwento natin at kung ano yung buhay na meron siya malayo sa mga mahal niya sa buhay. Si Marco parang maraming kababayan natin, di ba? Nagsasakripisyo sa ibang bansa. Puno ng pangarap para sa pamilya, pero kasabay nito yung lungkot na malayo sa kanila. Ganyan ang naging cycle ng buhay niya. Ulit-ulit lang. Gigising ka ng madilim pa, sasakay sa tren, magtatrabaho buong araw, tapos uuwi ka ulit, madilim na ulit. Hay, nakakapagod isipin, di ba? Sobrang dali malunod sa ganitang routine. Pero sa likod ng lahat ng pagod na yan, may malinaw siyang dahilan. May bakit siya. At yon ay ang pangarap niya para sa pamilya niya, lalo na yung maipatayo ang bahay ang nanay niya. Okay, so dito na natin makikita yung ugat ng problema, yung paulit-ulit na missed connection sa pagitan nilang mag-ina. Simpleng tanong lang, pero ramdam mo yung pagmamahal at pangungulila sa likod nito, no? Ito yung halos gabi-gabing mensahe o tawag na natatanggap ni Marco mula sa nanay niya. At ito naman palagi ang nagiging sagot niya. Hindi naman sa ayaw niya, pero dala na rin siguro ng sobrang pagod at ng paniniwala na laging merong mamaya. Alam mo yun, naging normal na lang sa kanila. Naging routine na. May tatawag, hindi masasagot, at may pangakong laging napapako. Hindi na nila namamalayan na ganun na pala palagi ang nangyayari. At ngayon, darating tayo sa isang gabi na babago sa lahat. Ang gabi ng huling pagkakataon na hindi niya namalayan. I-picture niyo to, pagod, galing trabaho, katawan at isip mo gusto na lang bumagsak sa kama. At yon yung eksena. Nakita niya yung missed call, may voice message pa, pero mas nangingibabaw yung pagod. At yun na pala yun, ang huling pagpapaliban. Ang huling, mamaya, na magiging pinakamahalaga sa lahat. At yan ang desisyon na babago sa buhay niya, magpakailanman. Dahil sa isang desisyon na yon, lahat ay biglang magbabago. Mula sa mabilis na takbo ng buhay, bigla na lang, hihinto ang lahat para kay Marco. Alam mo yung kaba sa ganitong text? Yung parang biglang may kung anong kumurot sa dibdib mo? Alam mong may mali? 3 salita lang. Pero sa 3 salita na yan, gumuho ang buong mundo ni Marco. Yung mamaya na lagi niyang bitaw, hindi na pala kailanman darating. Shock! Hindi siya makapaniwala, ulit-ulit sa isip niya, pero ayaw iproseso ng puso niya. Parang isang masamang panaginip na gusto mo nang magising. Dito sa huling bahagi, makikita natin kung ano yung naging realisasyon niya, yung aral na iniwan ng isang mapait na karanasan. Sa gitna ng lahat ng sakit at pagkakabigla, biglang may isang bagay na pumasok sa isip niya. Yung voice message. Yung huling tinig ng nanay niya na binaliwala niya. Nanginginig ang mga kamay niya, pinindot niya yung play, at ito ang bumungad sa kanya. Isang boses na mahina pero ramdam na ramdam mo yung pangungulila. Grabe, hindi siya humihingi ng kung ano, hindi pera, hindi mga pasalubong. Gusto lang niyang marinig yung boses ng anak niya. Yun lang. At sa mga huling salita, nandoon pa rin yung pag-aalala. Ang pagmamahal ng isang ina na hindi napapagod. Isang paalala at isang huling hiling. At doon, parang isang malakas na sampal sa kanya ang katotohanan. Lahat ng pagod at sakripisyo niya para sa kinabukasan nila, yun pala ang naging dahilan kung bakit niya nakalimutan ang pinakamahalaga, ang ngayon. Ang oras na sana ay para sa kanila. Yun pala ang totoong yaman na naubos na. Ngayon, itanong natin to sa mga sarili natin. Sa gitna ng pagiging busy natin, sino bang taong matagal mo nang hindi nakakausap? May tawag ka rin bang laging ipinagpapaliban? Ang kwento ni Marco, sana magsilbing paalala sa ting lahat. Ang salitang mamaya ay hindi isang garantiya. Kaya kung mayroon kang isang boses na namimiss, kung may isang tao kang gustong kamustahin, huwag mo nang hintayin ang mamaya. Kunin mo na ang telepono mo, tawagan mo na siya ngayon.